Hello guys, mag-checklist muna tayo ng gulong kasi may biyahe na ako ng Antipolo. So, kailangan i-check natin yung gulong bago mag biyahe. Gulong at ilaw ang i-check ko para kondisyon. Medyo kapag konti. Check tayo, check. Ayun, kulang sa hangin to. Kulang sa hangin, mabuti na lang nag-check ako ng gulong. Yan. Bakit kaya may pako na siguro yun Kagandahan pala nito guys yung tubeless. Kahit sa may pako ay pag may panghangin sa truck ay kaya lang makarating sa deliveran hanggang pabalik ulit dito. Medyo kabag, dalawa ang kabag. Hey guys, magkapit muna tayo ngayon ng hose. Meron pala akong pang dito. Meron pala ako ditong pang hangin. So dito ikabit yung pangangin dito. Yan. So guys, ito ikabit kong pangangin. Dahil nakabit ko na guys, ilad-lad ko na to ngayon dito. Grabe sukal dito sa dinaanan ko. Lad-lad ko na yung wire hose. Yung hose pala nito ay abot to hanggang trailer. Abot to hanggang dito sa likod. Yan. Hangin tayo. Ayan guys, dahil wala tayong cameraman, solo flight trabaho, tapos ako rin na may camera, so pinusisyon ko muna para makapag video tayo habang nagpapahangin. So yung dati kong host pala yan panghangin guys ay merong gauge yan, kaso nabagsakan yung last video ko, kaya di ko na naibalik uli at order pa ako, kaya tamang pok muna ang estimate sa pagkakarga ng hangin. Pero mas maganda sana guys kung mayroong pang hangin na gauge para mapantay-pantay ang mga hangin sa gulong, para maganda at pantay ang pudpud ng mga gulong. Kasi kung hindi magkapantay ang hangin ay posibilidad yung isa ay maghukay-hukay or yung isa ay pantay ang pudpud.
Kaya mas maganda talaga guys na pantayin ang hangin. Pero sa akin dyan, dahil walang pang gauge, ay ipang estimate na lang, pang samantala. At yan palang gulong na yan guys, ay pangalawang beses ko na hinanginan. Nung nakaraang biyahe ko, hinanginan ko rin, lumambot ko, pero hindi ko pa makita yung singaw. Posibilidad na sa ilalim na lapat sa simento, kasi nakaraan ganun din pinilit ko, hindi ko rin makita. So kailangan, tinamad na rin ako na iabante, kaya hinayaan ko na lang muna, na hanginan muna dahil kaya pa naman sa hangin. At katagalan niyan, lalabas na yan kung sakaling may napako talaga, ay lalabas na rin yan pagka mataon na hindi mapunta sa ilalim ang pako or tornilyo, kasi madalas nakakakuha na sa daan kung hindi pako, tornilyo. Kasi alam nyo naman, sa iba ay mayroon ng orsada, lalo na may mga dadaanan ng mga vulcanizing, ay nababalitaan talagang nag-uumang sila ng mga ganyang pako. Pero sa tubeless kasi guys, ay kahit pa may umangan yan, ay makakarating pa rin sa deliveran. Wag lang matanggal sa rim ang pagka-flat. Pero pagka nasa labi pa rin ang rim at hindi na may hangin pa konti, ay makakarating pa sa deliveran ang tubeless. Hindi kagaya ng mga di-interior ay obligadong pag sumingaw, kalas kagad sa labi ng rim. Kaya yun ang pinakamalaking advantage guys sa tubeless sa hindi tubeless. At yung iba pala guys, bukod sa mga pako, ay yung mga tornilyo ay kusang nalalaglag yan sa mga sasakyan. Kaya pag natapakan ng mga gulong, ay pwede ring ikakaplat ng ating mga gulong na matapakan, lalo na kung medyo malaking tornilyo. Malimit yan sa pag tornilyo, mga laglag yan galing sa mga sasakyan na dumadaan. Kaya pag matsimpo na matapakan at siguradong babaon dyan sa gulong, ay isa sa pinakamalaking abala talaga pagka masyadong malaking ang tornilyo na matapakan ng gulong. Kasi kung pako lang na or mga tornilyo, mga screw bolt ang natatapakan, ay kaya pang ihangin-hanginan lang yan hanggat makarating pa sa uli sa deliveran, hanggat kaya pang may panghangin ka pa, kaya pang idating sa vulcanizing. Kaya sa daan kapag pako, alam na naumang yan, pero pag mga tornilyo ay doon yun galing sa mga nalaglag sa mga sasakyan. At natatagalan pala ako nito guys sa isang gulong na ito, kaya medyo kabag ang hangin at medyo maliit din ang butas ng rim, kaya hirap hawakan yung pito na panghangin sa pito ng gulong. Gawa ng maliit ang butas at sikip ang dalawang daliri paghawak sa panghangin na hose, sa nozzle ng panghangin ng hose, kaya kakangalay. At yan nga guys, chinik ko na, subalit di ko makita kung saan ang may singaw. So sa kabila naman ako guys, medyo konti lang idadagdag ko dyan na hangin, dahil konting kabag lang naman ang hangin. Posibilidad na sumingaw lang konti sa pito.
Yan guys, tapos na dito sa ako naman kabila. Tatlong gulong kasi ang medyo malambot. Dito naman tayo sa traktor. At yan nga guys, pinosisyon mo na yung camera dahil tayo ang bida, tayo pa ang cameraman. Kaya ganyan talagang buhay ng solo flight. At yan pala guys ay may konting ano lang din yan, kabag ang hangin, kulang lang din sa hangin. Chinik ko rin yan, wala naman akong napansin na pako, pero kulang siya sa hangin. Posibilidad na may singaw ang pito or katagalan naman talaga sa isang gulong kapag ano bumababa talaga ang hangin or sumisingaw siya ng kusa. Check ko muna guys yung ilaw. Hindi ko yung ilaw kasi kahapon na may napansin ako na yung ilaw ay corrupted sa likod. Kaya switch muna natin yung ilaw sa man. Nandito pala yung switch sa ilaw sa man, gilid ng pinto. Yan. Tapos hazard. Saan ba yan? Hazard natin. At kunin ko na rin yung tools. Baka mag-repair ako ng ilaw nito. Cut muna natin video. So chinik ko yung ilaw guys, ay medyo ito hindi gaano maliwanag kumpara dito, pero okay na siya, di kagaya kagabi na nagkukurap, pero parehas lang naman siya, hindi gaano maliwanag ganon kasi para ang purpose niyan ay pag brake light maliwanag. So hindi ko na lang gagawin guys dahil nag-okay pala, kasi kung hindi sana nag-okay ito may diferensya. Kung hindi sana nag-okay ay tatanggalin ko rito sa likod dito. Kaya okay siya guys, at dito sa gilid okay naman dito lahat. So chinik ko lang para kondisyon, kasi ang ano ngayon multa sa defective na ilaw ay 5,000. Kaya kung matikitan ka 5,000. Kaya bago mo biyahe kailangan i-check mo na yung mga truck. Kaya kawawa pag hindi marunong. So itong madalas pala sa man guys, yung mailaw nito ay madalas mapundi, brake light, kaya nag-alarm siya. So okay siya guys, gulong lang ang aking na gawa. Back to ano tayo, back. So hanggang dito lang guys. Ito pala yung aking push na kinonvert. Malakas yung hangin na ito, kinonvert ko na lang to. At yung dating original niya na hangin ay
Dinala na yata ng dating driver. So okay guys, hangin lang. At may biyaya ako mamaya ang antipolo. Hello guys, dahil okay na, magligpit na tayo ng hose. Bakit ligpit tayo? Victoria? Kunti ka dito? Oo. Dua ko kadlaw? Dua ko kadlaw? Di ba, ano mo na lang eh? Nairik ko sila dito? Nairik ko na basta. Nairik ko na mga tangki. Ingat ko sa download. Kapon, di pintuhan mo sa kapon. Oo. Oo, dapat dito. Ako matwana. Dati mo ko yan. Dugay ko na. Bisa na talaga. Diretsi. Sa panakot rin na po yung sa permanent. Ay, sila na doon. Doon ka na po din. Ibang gabi na ako na. Sige. Ayun. Dahil tapos na magpahangin at mag-check ng gulong, ay pa-aircon muna tayo guys. Dahil aircon naman yung truck. Aircon muna ako at pahinga konti. At yung loob ng truck ay hindi ko pa nalinis dahil sobrang puyat namin kagabi. Alas 3:30 na kami dumating. Kaya natulog muna, bumawi ng tulog. So hanggang dito na lang guys. See you next video. Bye bye.